Praise. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay po na napaka maulan po sa mga nagdaang araw at 2 linggo. At marami po talaga naapektuhan itong mga habagat na tinatawag. Ang daming mga baha ngayon. Mga kapatid, panalangin po natin yung mga kababayan natin na naapektuhan ng gusto po ng baha. Dahil yung iba nawawalan talaga ng mga matitirahan. Yung iba gustong-gusto, umuulan eh. Masarap daw matulog. Kaya yung iba, wala eh, mukhang natutulog pa po. Hindi po. Yung iba po, mga nag-chat po, may mga trangkaso. Yung nauso na naman po yung sakit, po. Ako nga, nadali po nung nakaraan. Inagapang ko lang, mga kapatid. Medyo takbo ako. Medyo yung boses ko iba po. Pero praise the Lord, po, na kahit po ang panahon natin ay ganyan, di ba? Parang yung buhay din po natin, kung saan yung panahon nga ay paiba-iba. Hindi laging maaraw, hindi rin laging maulan. Parang yung buhay din natin ay hindi laging masaya. At hindi rin laging malungkot. Po? Sabi nga, ang buhay weather lang. Deo po, parang yung buhay natin, parang yung panahon. Po, nagbabago-bago minsan. Kaya minsan parang nagtataka tayo bakit nangyayari yung ganito, dumadating yung ganito. Pero lagi natin tandaan. Kapag ka po yung yung makulimlim, yung panahon, laging sa likod niyan, merong araw. So, kaya po, pakatatag lang po tayo sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Amen? Dahil po ang buhay po natin ay hindi po magkakaparehas. Sabi nga ang bawat bagay ay may kani-kanyang panahon. So tayo po ay dadako na sa atin pong pag-aaral naman po ng mga salita ng Diyos. Dahil nga po sa praise God. Okay. Ay, ito na pala. So sa araw pong ito, mga kapatid, po, ay ating pamamagatan, yung ating pong pag-aaralan, tatalakayin, po, ng pamumunga. O dapat, po, tayo bilang mga mananampalataya, po, ay kinakailangang namumunga po tayo. Namumunga po yung ating pananampalataya. Yung atin pong relasyon sa Diyos, yung atin pong pakikipag-isa sa Kanya. Sabi nga po ng Biblia, tayo inahalin tulad din sa puno, di ba? Pero mas hinahalin tulad tayo ng ating Panginoon sa mga sanga. Amen? Sabi nga, pagka yung sanga, nakahiwalay yan sa puno, mamamatay na po yan. Matutuyo na po yan. Kaya po tayo bilang mga mananampalataya, ang ating pong pagsikapan ay lagi tayong nakapugpog, mga kapatid. Dahil pagka hindi, ay sigurado paano pa tayong mamumunga? Paano pa tayong lalago? Alam niyo po, yung buhay Kristiyano, po yan
yung buhay dapat na namumunga, mga kapatid. Kaya mapapansin niyo po, ang sabi po ng Biblia, di ba? Nang ang Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit, di ba? Ang sabi niya dun sa mga unang mga alagad, o dun sa mga apostol, kaya humayo kayo, sabing ganon, at gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Sabi kong ganon. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Bakit po kaya ang sabi ng Panginoon ay turuan na sumunod? Ano po? Yung mga mananampalataya sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon. Kasi wala pong iba para tayo ay mamunga lang sa pamamagitan po ng pagsunod po natin sa ating Panginoon. Imposible po na yung mga mananampalataya ay mamunga o siya'y lumago kung hindi siya sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo o sa kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya atin pong aaralin po ito, no po? Sabi nga po dyan, ang mga punong namumunga ay inaasahang magbubunga, mga kapatid. Kung hindi, ituturing silang walang silbi sa nagtatanim ng puno. Ayaw nga naman. Wala tayong silbi kung hindi tayo nagbubunga. Wala tayong silbi kung hindi tayo lalago sa pananampalataya. Bakit? Kasi, ang kapaki-pakinabang lang ay yung namumunga. Mga kapatid. Bakit? Pag namumunga ka, kahit man yung puno, pag namumunga, dadami po yun. Kaya tayo, ganun din po. Kaya sabi nga po dyan, kung paano sa mga puno, gayon din tayo sa Diyos at sa Kristiyano. Sa talatang pag-aaralan natin ngayon, sinabi ng Panginoon sa verse 16, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Kaya nga dapat tinatanong natin sarili natin, nagbunga na kaya ako? Nagbubunga kaya ako? O namumunga kaya ako bilang mga mananampalataya? Dapat tinatanong po natin yun. Pag tinatanong natin yung sarili natin ng ganon, ay, nagbunga na, siguro naman ako. Ang tanong, ano yung naging bunga mo? Diba? Sabi dyan, ang buhay Kristiyano ay dapat na maging mabungang buhay para sa Diyos. At tayo ay pinili para doon. Kung gayon, ang mananampalataya ay mamuhay ng isang mabungang buhay Kristiyano. Paano kung gayon, ang mananampalataya ay mamumuhay ng isang mabuhay Kristiyano? So atin pong babasahin ito, itong John 15, verse 1 to 8. At alamin po natin kung paano tayo magiging mabunga para sa Panginoon na tumawag sa atin. Sige po, basahin natin ito ng sabay-sabay, mga kapatid. 1, 2, 3. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Dapat siguruhin natin na tayo nga po ay nananatili sa Kanya. Kasi kung talagang tayo ay nananatili sa Panginoon, magbubunga tayo.
Kung tayo nasa puno, na nakakabit pa sa puno. Kaya lang magtatanong, kaya lang maraming mga Kristiyano parang no? Parang ang tagal-tagal na, parang wala pang bunga. Alam nyo, meron pong doon. May problema. May malaking question po doon. Lalo na pagkantagal mo ng Kristiyano, tapos walang nabago pa sa buhay mo. Diba? Pag walang nabago sa buhay mo, malaking questionable po yun, mga kapatid. Dahil kung talagang tayo po ay nakakabit sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, magbubunga po tayo dapat. Kailangan may bunga po tayo. Ano sabi sa verse 5? 1, 2, 3. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at tinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. So paano lang napaparangalan daw po ang Diyos? Pag tayo'y, ayan, banglinaw po niyan. So ibig sabihin, nalulugod lang ang Diyos, doon sa mga nagbubunga. Yung nakikitaan po ng bunga. Yung pong lumalago, ng mga mananampalataya. Kaya pala yung pagiging sanggol sa pananampalataya, normal po yun, pag nagsisimula po tayo. Pero pag tayo matagal na, at mukhang sanggol pa rin tayo, ay, para kang si Bonjing. Tanda na, dumedede pa. Yun yung problema, Dapat yung mananampalataya, mga kapatid, pag tumatagal, hindi na inaalagaan. Dapat yan nga nag-aalaga Ay yung iba, napakatagal na Talagang parang baby pa rin. Patsul. Sakit-sakit naman. Ayoko na. Diba? Parang yung bata na o yung pagkanada pa, nasaan. Diba? Parang ganon. Kaya hindi pwede po mga kapatid na hindi ka lalago. Hindi tayo lalago. Alam niyo po, kaya ako sineshare po ito, diba? Dahil yung mga mga nag-aaral ng School of Warfare, bibigay ko na po sa kanila yung kanilang kanilang certification. Alam niyo po, yung paglago sa pananampalataya, yung pamumunga ay nangangailangan talaga ng tinatawag na discipleship. Mga kapatid, dahil ang Panginoong Yesus, bago niya pinahayo yung kanyang mga alagad, dinisciple muna yon. Tinuruan pong mabuti ng ating Panginoon yon. Mga kapatid, hindi yun basta-basta lang. Nung tinawag sila, pinahayo na silang ganyan. Kaya napakahalaga po na mag-aral tayo. Magsaliksik tayo. Kaya nga po, yung church, mayroong mga tinatawag ng mga activities Yun nga pong nag-a-attend na doon, dumadalo na doon, lagi na naandun. Yung iba, hindi pa lumalago Paano pa kaya kung hindi ka
cooperate sa mga ganong gawain, mga kapatid. Yung alagad nga ng Panginoon, di ba, tinuturuan ng personal yun. Pero nung nagkagipitan na, di ba, iniwan siya. Nung nagkagipitan na, pinagkanulo na siya. O, nung nagkagipitan na, dininay na siya. Ibinenta pa siya. Pero personal po iyon na tinuturuan ng Panginoong Yesus. Samantalang tayo, nagtuturuan, nag-aaralan lang sa pamamagitan ng kanyang mga salita, Pero noon, personal, na ang Panginoong Yesus ang nagtuturo sa kanila. Tapos ganun pa yung ginawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, at turuan niyo sila na sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Sabing gano'n. Kaya pagka hindi natin pinapractice talaga yung mga salita ng Diyos, hindi tayo lalago. Laging ang susundin lang natin yung ating nasa isip. Ang pamantayan mo lang ay yung nasa isip mo, sa mga pananaw mo, hindi ayon doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Lalo na pag hindi pina-practice. Yung paglago na, ang sikreto nun, yung i-practice natin. Yung mga salita ng Panginoon. Hindi lang puro salita. Hindi lang puro turo. Hindi lang puro pangaral. Napakahalaga po na sa buhay natin ay nakikita po iyon. Tandaan natin, lalo na sa pamilya, alam niyo po ba na ang sinusundan po ng mga anak ay hindi yung sinasabi ng mga magulang? Hindi po yung pangaral lang, mga salita lang, pag-alit lang, kundi yung nakikita mismo nila. Yun ang sinusundan. Ng mga anak. Kaya po napakahalaga yung sinasanay. Sabi nung tatay, anak, diba? Sundan mo ako. Opo, tatay. Sinusundan ko, yung niyayapakan. Kaya yung pag-mature, mga kapatid, ay naandun po sa ang sikreto nun, sa pagsasanay. Walang lumalago na mananampalataya kung hindi pinapractice yung salita ng Diyos. Merong lumago sa kaalaman, pero sa pamumuhay, hindi. Tamang lumago po tayo sa kaalaman, dahil yung paglago, maraming ibig sabihin yan. Lumago ka sa pananampalataya, lumago ka sa pagkakilala sa Panginoon, lumago ka sa karunungan, marami po yan Higit sa lahat, yung lumago tayo dun sa ating pamumuhay. Pero paano tayo lalago kung tayo po ay hindi naka-ugpong, mga kapatid? Kaya sabi nga po rito, ating aaralin, paano nga ba tayong makakapamunga ng tama sa ating pananampalataya? Paano tayo makakapamunga ng tama sa ating pananampalataya? Una po, sabi diyan, manatili sa puno. Manatili tayo sa puno. Siyempre, simple lang, pagka yung sanga hindi nananatili sa puno, malabo ng mamunga. Ano mangyayari doon? Mamamatay. Sabi nga ng Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ang linaw po nun. Ang linaw nun. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo nananatili sa Kanya, siya ay mananatili sa atin. Pero pag hindi na tayo nananatili sa Kanya,
iiwan ka na rin yun ng Panginoon. Nananatili lang siya sa atin kung nananatili din tayo sa Kanya. Sabi diyan, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kaya kung hindi totoo yung once saved, always saved. Yung pagka naligtas ka na raw, nanampalataya, kaligtas ka na, hindi ka na mapapahamak kasi binigyan ka na daw ng buhay na walang hanggan. Eh ano ito? Bakit sinasabi pa ng Panginoon ito? Kung kapag halimbawa, mga alagad yung kausap niya Personal na personal nga yung pagsasalita niya sa mga alagad Kung mananatili kayo sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Pag daw kasi tumalikod, hindi daw naging alagad yun, sabi ng ibang nangangaral. Hindi daw naging Kristiyano yun. Paano hindi magiging Kristiyano? Bago siya tumalikod, ano siya? Mananampalataya siya. Mga kapatid, kaya kinakailangan po, manatili tayo. Ano sabi po dito? Ang mga puno lamang na may buhay ay namumunga o ang namumunga. Inihambing ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili sa isang puno at tayong kanyang mga tagasunod sa mga sanga. Bilang mga sanga, ang ating buhay ay nakasalalay sa puno. Nakasalalay po sa puno. Tayo bilang mga sanga. Kaya, di ba yung grafting? Yung mga nag-aral dyan, di ba? Yung grafting nga po, pag yung sanga na kinuha mo sa ibang puno, ikinabit mo sa isang ibang puno, bubuhay din. Mga kapatid, lalo na yung magagaling doon sa ang tawag doon? Yung paggagrap. Ngayon, yan, marketing. Mabubuhay po, basta ikinabit po dun sa puno. Yung sanga na yon. Pero pagka yung sanga ay tinanggal mo sa kapwa, sa puno, at hindi mo na yan binalik pa or ikinabit sa iba, ay mamamatay na po yan, mga kapatid. Kaya, yung pong buhay talaga ng sanga ay naandun sa puno. Malibang manatili lang yon, magpatuloy lang siyang nakakabit doon, sigurado na yun ay mabubuhay at magkakabunga. Amen? Kaya pagka yung mga mananampalataya daw, ay nanampalataya na sa Panginoon, sabi ng iba, mga nangangaral, hindi na daw po yun, mapapahamak. O, bakit sila Judas? Sabi naman ng iba, pastor, hindi daw naging alagad si Judas. Sabi ng mga nangangaral, si Judas daw ay hindi alagad, kaya ganun ang ginawa. Naniniwala ba kayo doon? Bakit alagad po si Judas? Tama. Kasama siya sa mga tinawag, pinili ng Panginoon at inutusan ng Panginoon. Kung hindi alagad si Judas, hindi rin alagad yung 11. Pagka ganon.
Kasama yun. Alam niyo po ba na bago tawagin pangalan ng Panginoon, nag-fasting and prayer pa si Lord. Pagkatapos niyang yung mag-ayuno, tumawag siya ng mga alagad. Kasama si Judas sa mga tinawag. Tapos, kasama si Judas sa mga inutusan. O ngayon, kung yun di alagad, bakit mauutusan ng Panginoon yun? Kung hindi niya alagad yun, common sense lang po yun, mga kapatid. Parang halimbawa, sa pamilya, nga naman halimbawa, mag-autos ako doon sa kapitbahay namin, hindi ko naman yun kaano-ano. Halimbawa, nasa trabaho ka, hindi po mag-uutos, kung empleyado ka, hindi mag-uutos yung boss mo, nakakataas sa'yo, doon sa mga hindi empleyado. Kaya si Judas po ay tunay na alagad. Naranasan ni Judas na maligtas. Pero ang problema kay Judas, hindi siya nanatili. Sinabihan na nga sila na kung mananatili kayo sa akin, mananatili ako sa inyo. Dahil ang kausap nga dito ng Panginoon, yung mga unang alagad So kaya, sabi nga po dyan, paano makakapamunga? Una po, pangalagaan ang pagkakaugnay sa Panginoong Jesus. Kailangan po na pangalagaan po natin. Ano po? Yung ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin na ang pananampalataya ay pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon yan. Kaya sinasabi nga ni Jude, na dapat yung pananampalataya ay ating ingatan at ating ipaglaban. Bakit? Ay napakarami pong sa pananampalataya Ang daming Ang daming na pananampalataya. Mga pagsubok. Ano pa? Ang dami nating struggle, di ba? Sa pananampalataya. Kaya kinakailangan ipaglaban natin, sabi nga ng ating Panginoong Yesus. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, sa mundong ito'y marami kayong kapighatian. Anong gagawin mo pagka mayroong ganun? Di ba? Kailangan ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Biruin mo. Yung pananampalatayang pinagkatiwala sa'yo, talagang susubukin pa, dadaan pa sa apoy, liligligin pa. Kaya kinakailangan ipaglaban po natin. Kaya para po tayo ay makapamunga, kinakailangan atin pong pangalagaan yung kaugnayan natin sa ating Panginoong Jesus. Ano sabi po dyan? O diba, sabi nga, manatili kayo sa akin. At mananatili din ako sa inyo. So yung relationship, ang tinutukoy. Kailangang manatili po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano mo nasasabi o masasabi natin na tayo nananatili sa ating Panginoon? Siyempre, kapag nananatili tayo sa kanyang mga salita. Ganun po ang ibig sabihin nun. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Alam nyo, napakahalaga yung ating relationship sa Diyos. Sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan atin pong pangalagaan iyan. Parang lang po yan, mga kapatid, yung relationship natin sa Panginoon. Para lang yung mag-asawa. Na dapat pinangangalagaan yung relasyon na yun. Dahil kung hindi, sigurado
maghihiwalay din. Mga kapatid. Ganun po mangyayari. Amen? Tayo po'y parang nakipagtipan kay Kristo. Hindi lang parang, kundi talagang tayo'y nakipagtipan sa Kanya. At yung tipan na yun, kinakailangang, manatili. Kaya po merong lumang tipan at may bagong tipan. Nakipagtipan ng Diyos kay Abraham sa Israel, di ba? Ngayon, sa church. Sino yung church? Tayo. Kaya yung tipan natin ngayon sa Diyos, sa Panginoong Yesus, pinagtibay natin nung tayo nagpabautismo. Kaya kinakailangan pangalagaan po natin iyon, yung relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya dapat manatili tayo. Huwag kang makikipag-iwalay. Opo. Yun po yung ating pong tipan. Nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Yesus. Kaya dapat lamang na ating pangalagaan iyon. Pagka sinira natin iyon, wala. Magkakahiwalay. Paano pang mamumunga yun? Paano pang lalabo yun? Paano pang mahahayag ang Panginoon, ang kanyang mga salita sa ating mga buhay kung tayo hiwalay na kay Kristo? Ay yung pong paglago, mga kapatid, ay dapat pangalagaan natin yung ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Bakit kaya yung iba hindi ganun? Baka yung relationship natin sa Panginoon ang may problema. Baka yung relationship natin sa church merong problema. Baka yung ating relationship sa isa't isa ay may problema. Dahil imposible naman na hindi tayo lalago kung talagang nananatili tayo sa Kanya. Mga kapatid. Ano pa po? Anong sabi dyan? Yung pangalawa, may babala pala, sabi rito. Babala sa mga hindi iniingatan o pinapangalagaan po ang kanilang pananampalataya. Tingnan niyo po, basahin po natin. 1, 2, 3. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. Kita nyo, may babala. Sino binababalaan? Tayo. So, sinasabi ng iba na, basta nanampalataya na tayo. Hindi na tayo mapapahamak. Dahil buhay na walang hanggan na nga ay walang problema. Dahil sa Panginoong Yesus, walang problema. Siya yung buhay na walang hanggan. Pero pwede ba nating i-reject yun? Pwede. Bakit? Meron tayong freedom. Meron tayong kalayaan na manatili at hindi tayo manatili. Meron tayong kalayaan na magpatuloy at di tayo magpatuloy. May kalayaan tayo na sumunod at ayaw na nating sumunod. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo. So, ibig sabihin, mga mabubuti na sila. Mabubuti na sila.
Dahil sumusunod na sila sa Panginoon. Pero sabi ng ating Panginoon, sabi po dito, no, at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. Kaya lang yung iba, talaga ang turo nila, basta tumalikod daw, hindi naging Kristiyano. Hindi naging mananampalataya. Naku, mga kapatid, hindi daw naging anak ng Diyos yun. Eh, mga anak nga ng Diyos itong binababalaan eh. Mga mananampalataya nga po ito, mga kapatid eh. Eh, si Eva at Adan nga, mga anak ng Diyos yun eh. Baka sabihin nila, ay hindi naging anak ng Diyos si Eva at Adan. Kasi, yung mga anghel na naghimagsik sa Diyos, mga anak ba ng Diyos yun? Anak din ng Diyos yun eh. Pero nung ginawa nila, di ba naghimagsik sila? Naghimagsik si Lucifer. Tapos, nagdamay pa ng 1/3. Tapos, naghimagsik po yung mga anghel na tinatawag din mga anak ng Diyos nung panahon ni Noe. Di ba? Iniwan nila yung kanilang yung kanilang kalikasan bilang mga anghel. Ano po? So, merong freedom. Ang anghel, may freedom, may free will. Yung mga tao, meron ding free will. Katulad ng sinasabi po rito. Kaya nga ang sabi, sa halip, magtulungan kayo araw-araw. Tiruin mo yun. Araw-araw po. Ano? Kaya dapat pala yung mga mananampalataya, anong ginagawa natin? Nagtutulungan, sabing ganyan, ano? Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Habang meron pang ngayon, laging ngayon. Kasi ngayon na yung araw ng kaligtasan. Ngayon na, dahil pagkatapos na dumating ang Panginoong Yesus, wala na nasusunod. Laging ngayon. Kaya alagaan po natin, ano po? Sabi diyan, sa halip magtulungan kayo araw habang may panahon pang matatawag pa ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. So ayaw ng Panginoon na bumalik tayo sa dati. Ang gusto niya, manatili tayo. Minsan lang, ang may gusto, tayo. Kaya sabi diyan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Tayo. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo unang sumampalataya. So, kinakailangan yung pananampalataya natin hanggang wakas. Kaya yung mananatiling tapat hanggang wakas. Ang siyang maliligtas. Mga kapatid. Kaya yung pananampalataya, hindi sa simula lang yan. Hanggang magwakas dapat po. Ibig sabihin nito, hanggang dumating dapat ang Panginoon. Dahil pagka dumating na ang Panginoon, mga kapatid, at saka magsisimula yung kawakasan. Hindi pa natin natatalakayan. Siguro susunod na buwan, talakayin nga natin yan. Kaya lang, ito pong sineshare ko po sa inyo, gusto ko lang i-encourage yung mga nagtapos nung tinatawag na School of Worker, na magpatuloy kayo. Na lahat tayo ay magpatuloy na lumago. Dahil walang ibang paraan para lumago tayo, kundi kinakailangan nating
patuloy na magpasakop, magpailalim, at magpaturo sa salita ng ating Panginoon. Yung pong school of worker, lalo-lalo na po yung tinatawag na ah, yung module 1. Di ba? Ano yung module 1? Character formation. Na-develop naman ba yung character natin? Dapat, katulad nun, dapat lumalago yung ating character. Nabago ba yung ating mga attitude? Diba? That nag-grow yun eh. Ating mga pag-uugali. Yung ugali natin noon, asan? Kaya that nababago yun. Dapat nag-grow ka eh. No? Siyempre, halimbawa, pagka, halimbawa, kaibigan kayo. Meron kang kaibigan. Tapos, ang attitude niya, isip bata, halimbawa. Tapos, aral na kayo, pagtapos na kayo, nakapagtrabaho, nung makita mo uli siya, ganun pa rin. Tapos pag nagsalita, Kit, alam mo ba, mayaman na ako ngayon. Sabihin gano'n, di ba? Mayaman na ako. Meron akong bahay, meron akong kotse. Tapos nung dati-dati, kasama siya, nag-aaral pa kayo, ganun pa rin yung pag-uugali niya. Ganun yung ugali niya. Tapos nung magkita kayo, ganun pa rin. Hindi nagbago. Nung nagbago lang, mayaman na siya. Pero mayabang pa rin. Nagigets niyo yung sinasabi mga kapatid? Alam niyo po, ang paglago sa pananampalataya, isa pa, yung attitude natin, nagbabago. Mindset ba? Mindset. Kaya sabing ganon, magkaroon kayo ng pag-iisip tulad ng kay Kristo Jesus. May mga kapatid, maintindihan po, dapat maintindihan natin na yung paglago, maraming aspeto. Hindi yung akala mo, yumaman ka, lumago ka na. Yung ganon. Akala mo, meron ka ng ganito, ganyan rin. Nagbunga ka na. Akala nung iba, ganon ang yung mindset ng nagbunga. Ay sa Panginoon, hindi ganon. Pero mo, lahat ng tao, lahat ng mananampalataya, ang sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng pag-iisip katulad ng kay Kristo Jesus. Kay mayaman ka, kay mahirap, kay may pinag-aralan ka o wala. Kasi para sa ating Panginoon, yung tunay na malago, ay katulad ng pag-iisip ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Mga kapatid. That ganun po yung natin, attitude. Wala, hindi nakikita yung paglago dun sa yung sikat ka na, ganun, kilala ka na, meron ka ng mga mga narating. Ay, hindi po yan mga kapatid. Amen po? Kaya mag-ingat po tayo. Nasusunod mga kapatid, tanggapin ang mga pagtutuwid ng Ama. Para po tayo lumago, dapat tinatanggap natin kung anuman, yung mga pagtutuwid na ginagawa sa atin ng Diyos, ginagawa sa atin ng ating Panginoon, itinuturo sa atin ang mga salita ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, sabi po dyan, basahin natin. 1, 2, 3. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Sabi, pinuputol niya.
Kapag ka talagang hindi na nagbubunga, walang kwenta sa kanya. Kaya pala siguro yung iba, nawawala. Kasi pinutol na. Tanong, pwede pa ba uling iumpong yon? Pwede. Kung ano, babalik. Pero pagdating doon sa susunod, sabi, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kita nyo? Iba pala yung pinutol kaysa dun sa pinuputulan. Kaya po yung mga nagtatanim, di ba, ang ginagawa nila doon sa mga halaman nila, diba? Pinuputulan nila yung mga bagay na, yung mga kinakailangan tanggalin para lumago. Ganun pala yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Arang ba, ganito, di nag-aaral tayo, nakikinig kayo, di pinuputulan kayo, pinuputulan tayo. Dahil may naririnig kayong mga, uy, ano, tama yung sinabi ni Diyos. Kasi sabi na salita ng Diyos. Ikaw naman, sinasalag mo, ayan na naman si pastor. Ayan na naman. Ano? Tapos magtatago ka na naman. Pinuputulan nga po tayo ng Panginoon eh. Ngayon, kung ikaw naman, natutuwa ka doon, gustong-gusto mo yan. Ako yan. Kailangan pala, uwi ko yan. Kailangan pala talaga ayusin yan. Kailangan pala talaga tanggalin yan. Kailangan pala talaga iwasan yan. Tapos sinasalag mo. O kaya binabaliwala mo. Ay ayaw mo magpaputol. Ayaw mong pinuputulan ka, ginugupitan. Ano? At kailangan tanggalin yung mga bagay na datanggalin. Baka dumating na yung araw, hindi ka na talaga mamunga. At dahil doon, isang araw, maputol ka na. Alam niyo po yung matitigas ang ulo, sigurado nagbabackslide. Lumalayo yun. Napuputol. Pero yung nagpapaturo, may kinig, tumatanggap, sigurado, lalago yun. Papatuloy yun, mananatili yun. At siyempre, sama-sama tayo, lalago. Amen? Kaya napakahalaga po ito mga kapatid. Kaya nga sabi, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Diba yung mga salita niya nagbabago sa atin? Yung mga salita niya. Kaya pag lalo nating tinatanggap yon, di ba? Ating inia-apply, ating ipinapamuhay, di lalo tayong lalago. Mga kapatid, mamumunga tayo sigurado. Pero pag hindi, ay sigurado mababansot ka. Mababansot ka. Bansot ka na nga. Tapos, bansot ka pa sa pananampalataya. Ay, naku po. Di dobling bansot na ang nangyari. Kaya napakahalaga po mga kapatid, na tanggapin natin yung mga pagtuturo sa atin. Alam niyo, walang ibang magpapalago at makapagpapamunga sa atin maliban doon sa salita ng Diyos. Kaya pagka ikaw yung nagsisimba ka tapos di ka nakikinig, hindi ka talaga lalago. Mabuti pa hindi ka na lang mag-church. Hindi totoo yung halimbawa,
Mag-church ka lang para makakasama mo yung kaibigan mo, barkada mo, yung gusto masaya ka lang pagkakasama. Pero yung mag-focus ka talaga na matutunan mo yung mga salita ng Panginoon, pagka ganun attitude natin, hindi talaga tayo lalago pagka ganun. Kaya sasabihin ko lang, huwag ka na lang mag-church kung ganun. Kasi ayaw mo, lumago. Mindset ba? Mindset. Kasi, choice yun. Gusto mo lumago? Choice yun. Kailangan magpasakop ka. Kailangan magpaturo tayo. Kailangan magpatuloy tayo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, sabi diyan, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Oh. So yung salita niya ang naglilinis, nagbabago. Kaya pagka nag-church tayo, tapos wala tayong focus, gagawin mo lang, magse-cellphone ka, magse-cellphone. Ba't ka pa nag-church, tapos dito ka lang magse-cellphone? Papahin na lang. Kahiga ka pa, sabi niya. Tawa-tawa kayo ngayon dyan. Kaya alam niyo, isa sa mga dahilan, ba't di lumalago rin yung marami? Sa sobrang kabisihan nating mga Christian sa mga gadget. Mga kapatid, maniwala po kayo. Alam niyo po ba na mas maraming oras ang nauubos natin kaysa sa Panginoon? YouTube, Facebook, ano pa? Netflix. Pinuhin mo 24 hours sa isang araw. Pero yung makapagbasa ka ng 5 minuto ng Biblia, hindi natin nagagawin. Pero yung magbasa ng mga diba? Message. Puro Facebook na lang. Dapat Facebook naman. Amen? Kaya mama, pagkatapos natin, pag-uwi natin, magbasa ka ng Bible. Hindi pagkagising kunin yung cellphone sa di pa nagpe-pray yun, Tapos, dahil ang dami na message, hindi na nakapag-pray. Nakapag-pray mo lang ng 5 minuto. Kahit pa ulit-ulit, hindi na nagagawa. Paano tayo lalago pagka ganun? Mga kapatid. Ganun ka na nga sa bahay, pagdating mo pa dito sa church, ganun pa rin. Ano mangyayari sa atin, mga kapatid? Dumating kaya si Lord. Dumating si Lord. Tapos, nasa loob ka ng church. Hindi ko naman ginadjust, mga kapatid. Pero napaka-questionable yung ganun, pagka ganun yung attitude natin pag nasa church tayo. Napaka-questionable yun. Yung wala tayong yung focus talaga. Kaya tayo narito para para sumamba. Paano tayo sumasamba rito? Maawit. Sumasamba. Pagkatapos, nakikinig. Yung pakikinig, pagsamba mo yun Mga kapatid Kapag hindi tayo nakikinig, kaya pala sabi ng ating Panginoon, lahat ng mga mayroong mga tainga, makinig. Kaya pag hindi ka nakikinig, mabuti pa naging bingi ka na lang. Kasi sayang yung iyong pandinig.
kung hindi mo rin nagagamit sa pakikinig, lalong-lalo na ng salita. Amen? O, kita nyo, malapit na tayo. Ano susunod? Mamunga. Meron pa palang slide yan. Ano? Sabi dyan, napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Ang gusto ng Panginoon, masagana tayong namumunga. Kasi doon lamang po nalulugod. Napaparangalan ng ating Panginoon. Dahil kung hindi tayo namumunga, alam nyo, wala tayong pakinabang. Useless po tayo, mga kapatid. O, ano susunod? Yan. So, manatili sa pag-ibig ng Panginoon. Ano sabi dyan? Ano? Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Pagka daw iniibig natin ang Panginoon, ano yung magiging resulta? Pag mahal natin ang Panginoon, tinutupad natin ang mga pinag-uutos niya. Kaya tanungin mo sarili mo, tanungin natin sarili natin. Ibig pa talaga. Panginoon, talaga bang minamahal kita? Eh ngayon, siyempre, pag tinanong mo yon, ano yung mga ginagawa ko? Ayon ba doon sa mga sinasabi mo? Di ba dapat ganun, na-analyze natin sarili natin eh. Kaya sabi po dyan, okay. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatilang yung bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo. Mahalan tayo. Dapat mag-ibigan tayo, mga kapatid. Hindi tayo kakagatan, nagsisiraan, nag-away-away, nagkakanya-kanya. Di ba yung mga ganon? Maliliit lang na bagay, pinapalaki. Ano? Kaya nangyayari tuloy, kung nagmamahalan talaga tayo, hindi tayo dapat ganon. Mga kapatid, kaya sabi po dyan, upang magbunga, kailangan nating manatili sa pag-ibig ng Panginoon. Ang pananatili sa punang ubas ay pananatili sa pag-ibig ng Panginoong Yesus. Di natin masasabing naniniwala tayo at hindi nagmamahal. Sabing ganyan, ang maniwala ay manatili sa Panginoon ay manatili sa kanyang pag-ibig. Kaya sabi diyan, paano tayo makapanatili sa pag-ibig ng Panginoon? Tumalima sa kanyang mga ipinag-uutos. Wala pong ibang ebidensya o pruweba, mga kapatid, na tayo po ay umiibig sa Panginoon o yung umiibig sa ating mga kapatid, walang iba kundi yung tayo'y sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi diyan,
kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din man, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya madaling malaman sa isang tao kung iniibig niya ang Diyos o yung mga mananampalataya. Madaling malaman kung yung isang taong mananampalataya ay mahal talaga ang Diyos. Sa paano paraan? Makikita sa kanyang buhay. Na love niya talaga si Lord. O ano pa mga kapatid? Bilisan na natin. So magmahal katulad ng pagmamahal niya sa Tingnan niyo po ha. Dapat pagka pala tayo nagmahal sa ating kapatid o umibig sa ating kapatid, katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Hindi katulad nung pag-ibig ng mga taga-sanlibutan. Dapat, alam niyo po ang ini-apply talaga natin sa church, yung tinatawag na agape. Yung pag-ibig ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo naman yung pag-ibig ng tao o ng sanlibutan di ba? Yung I love you because. Pero si Lord, I love you in spite. Di ba magkaiba? Mahal kita kasi ang ganda mo, ang gwapo mo, yamang ka, ka, tall, dark, and sama. Yung ganon. Kaya yung mga babae, mga kabataan, huwag kayong magbase sa amin. Huwag kayong magbase. Ang daming mga napapahamak dahil dyan. Magbase tayo sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang daming mga sikat, kilalang, agaganda. Nung kinasal, isang araw lang naghiwalay. Sino yon? Meron nun. Ilang araw lang. Aso namin pangalan dyan, pangalan ng aso natin. Nalimutan ko yung aso namin. Si Moira. Natandaan niyo si Moira? Naalala niyo si Moira? At yung kanyang pangasawa. Ilang araw? Sa taon ba? Pero sabi, Kristiyano yon. So, ang tanong, sumusunod ba sila sa salita ng Diyos? Pero ang tawag doon, Christian. Ang sabi ng salita ng Diyos, pinag-aaralan natin, di ba? Kung iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga salita. Paano sasabihin mo na Christian ka, tapos di ka sumusunod sa salita ng Panginoon? Hindi mo pinangalagaan yung band ng marriage. Hindi mo pinanindigan yung iyong tipan. Mga kapatid na nananatili ka sa pag-ibig ng Diyos, tapos gano'n ang gagawin mo. Naalala ko lang kasi si Moira ko. Kasi sikat nun yun. Kaya pinangalan pa yun. Aso. Nung mangyari yun, si Moira na lang kasi yan. Kaya naalala ko. Pero mga Christian daw yun. Hindi ako naniniwala. Tapos mayroong mga sikat na artista na ilang araw lang, di ba?
Sa ibang bansa, ganon. Anong klaseng pag-ibig yun? Pagkakaroon. Ano yung gugma sa ito'y? Puppy love. Aso na naman yun. Hindi. Di ba yung mga ina-apply ng mga ano, merong puppy love, merong ano pa? Ha? Ayun, may first love. Pero alam niyo po, sa pag-ibig, pag hindi mo i-apply yung agape, hindi magtatagal yung pag Halimbawa, ang titigas ng ulo nyo. Halimbawa lang, anong gagawin ko? Mamahalin ko pa rin kayo. Kasi dapat nyo i-apply. Pero pag halimbawa, matitigas ang ulo nyo, tapos di ko i-apply yun, bahala kayo sa buhay nyo. Diba parang ganun po yun? Eh, ang Panginoong Yesus, ganun eh. Eh, sabi ng Panginoong Yesus, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Diba, minsan nagsasalita ang Panginoon ng ganun. Nabasa nyo na ba yun? Nagsalita ang Panginoong Yesus sa mga alagad. Pero pinagtitiisan niya. Kasi dahil sa kanyang Ayan. Ay, lampas na po tayo. Yan o. Sa conclusion. Ayan. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lamang upang maniwala, kundi upang mangako sa Kanya at sa isa't isa, sa pag-ibig at sa pagsunod. Kung gagawin natin ito, natural na magbubunga tayo ng bunga na nais niya mula sa atin. O magiging natural po yung bunga. No, kapag ka ating ginagawa. Pero pagka hindi, ay magiging tayong banso talaga po. At mawawalan tayong kabuluhan. Sabi nga, ang tanging alternatibo sa pamumunga ay baog. Ang mga baog na sanga ay pinuputol hanggang sa lupa at sinusunog. Hinahamon tayo ngayon ng magbunga ng ganito sa ating buhay. Mahalin natin ang Panginoon at magmahalan. Sumunod tayo sa Kanya, hindi lamang kapag ito ay kaaya-aya, ngunit higit pa kapag ito ay mahirap. Doon nga sa mahirap doon napapatunayan kung talaga nga tayo ay nagmamahal at umiibig po sa ating Panginoon. Habang ginagawa natin ito, nagagawa niya tayong putulan at idirekta tayo tungo sa pagiging mabunga. Kung magkagayon, tayo ay tunay na nagiging mabunga, mga kapatid. Amen? Kaya manatili po tayo sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang